kayo no dahil nalaman niyo na ang mga elemento ng maikling kwento. Muli, ano nga ulit ang mga elemento ng maikling kwento? Tama! Ito ang tauhan, tagpuan, banghay na nakatuon sa tunggalian. At upang pa ating pong subukan yung kakayahan no, at kaalaman patungkol sa paksa, ay magkakaroon tayo ng isang panibagong gawain. At ito ay tinatawag na buklitin mo ako. So narito ang ating panuto sa ating aktibidad ngayon. Narito ang ating panuto. Panuto 1, 2, 3, maaari bang basahin? Okay, magaling. So kayo ay gagawa ng isang maikling kwento na naglalaman o makikitaan ng mga elemento ng maikling kwento. At pagkatapos ng sumulat, ay gagawa kayo o ilagay niyo siya sa isang digital booklet. Maaaring gamitin ang mga iba't ibang mga digital booklet na nasa internet. At pagkatapos ito ay i-save ang iyong output. At naroon tayong mga karagdagang panuto. Narito ang iba pang panuto. Pakibasa sa ika-4 hanggang sa ka-6 na panuto. Okay, magaling. Pagkatapos ninyo gawin ang iyong digital booklet, ay ipapasa niyo o i-upload niyo sa Google Drive na ating isend sa ating GC. At siguraduhin malinaw at maayos ang malikhaing nakapresenta iyong kwento. At maaari gumamit ng mga larawan o disenyo. At tiyaking original ang iyong kwento at sundin ang wastong baybay at gramatika sa Pilipino. Nagkakaunawaan po ba? So ang kagamitan nito ay nakapaloob ang mga panuto sa ating gawaing digital booklet. At ngayon naman ay magpapakita ako sa inyo ng halimbawa ng isang maikling digital booklet. Narito na. Hello mga bata, so narito ang halimbawan sa isang digital booklet. Tingnan niyo na to, tingnan niyo. At maaari itong pagkuhanan ng idea no, sa inyong paggawa ng digital booklet. Ito. Maaari kayong gumamit ng mga picture o kahit ano ha. Ito. Tcharan. Okay, hilap ko kayo ay tuturuan natin kayo kung paano ito gawin. Sa unang panuto ay sinabi doon na nilikha muna kayo ng isang maikling kwento at ako'y nakalikha na. Ang ginamit ko ay ang Canva upang malagyan ko ng mga storya, mga larawan no, na naayon sa mga eksena ng aking maikling kwento. Okay? Last na lang natin, no? Pagpaliban na natin na natapos ko na talaga itong gawin o kayong gawin ay i-save ito bilang PDF. PDF mo ito mga bata. Dapat nakalagin din kayo sa mga website na maaari ninyong gagamitin. At pagkatapos itong ma-download ay pupunta tayo sa aking ginamit na digital booklet. So ang aking ginamit ay ang Flip HTML5 o Flip Snap. So susubukin natin, i-try natin kung paano ito gawin. Dapat rin ay nakalagin kayo sa kahit anong application na ginagamit niyo. Katulad na sa akin, meron akong account dito. So pagkatapos ito ay dito kayo sa dashboard. At tapos i-click niyo ito, yung upload. At pagkatapos ay upload yung file. Okay, medyo loading lang yung ating. Okay, ngayon lumabas na yung file explorer. Ngayon ay hahanapin mo yung PDF file na sinave mo. At pagkatapos ay piliin mo. Narito. At preparing na niya. Ilang segundo lamang o minuto lamang, handa na ang iyong digital booklet. Preparing to convert. Okay, pagkatapos na ni-convert mga mag-aaral, ay maaari mo to siyang i-edit. Maaari mo to siyang, meron kayong option dito kung anong gusto na style mo. It's either page flipping, slideshow, or switch mode. Nasa sa inyo na yan. Nasa inyo
na yan. Yung aking ginamit ko ay yung page flipping. Para mukha talaga siyang libro. Tingnan nyo mga bata. Ayan. Pagkatapos nyo ay saka nyo siya i-save. At pagkatapos nyo i-save ay inyo na siyang ipapasa sa drive na aking isinend. Ngayon, maaari mo na siyang i-open. Yan, pagkatapos mo i-edit, maaari mo siyang i-open. At mayroon na kayong digital flip. Gamit ang flip snap, mayroon na kayong digital booklet. Okay? At i-copy nyo yung link na ito para yun yung gagamitin nyo upang ipasa sa drive na aking isasend. At ngayon, mayroon na kayong digital booklet. Magaling mga bata dahil nalagpasan nila ang aking pagsubok na gumawa ng isang maikling kwento na nilagay ninyo sa isang digital storyboard. Palakpakan natin yung mga sarili. Sa puntong ito ay papalawakin pa natin ang iyong kalaman hinggil sa ating paksa ngayon. Kung kaya't magkakaroon tayo ng isang pagsusulit, babasahin ang panuto. Magaling, maraming salamat. Ang ating pagsusulit ay 1 to 20 items na multiple choice. Naglalaman ito ng mga tanong tungkol sa ating paksa ngayong araw. At magsisend din ako sa inyo ng isang digital o breezy app o website para mas malinaw yung makita ang mga questionnaire. Bigyan naman natin kayo ng 5 minuto para sagutin ang ating pagtataya. Handa na ba kayo? Batid ko na handa na kayo, kaya At ito naman ang digital na kagamitan. Ang ginagamit ko dito ay Prezi. So, ang nakapaloob dito ay mga katanungan na kagaya natin sa traditional. So, habang nag-start o nagsimula na ang pagtataya, ay i-flash ko ito sa gamit ng projector upang sa ganun na mayroong mga mag-aaral na hindi masyado makakita, even though na makikita talaga nandoon sa traditional, ay magiging komportable sila sa pagsagot sa pagsusulit. magaling mga bata dahil na lampasan nila